Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Gumawa ng animated video. Katulad nito, kinuha ng mag-aaral yung panlimang larawan. Ang sasabihin ko, magaling, tama ang iyong kasagutan. Ngayong nabuo na natin ang libro, maaari nang basahin ng huling mag-aaral ang kabuuan ng kwento. Ayan, ito yung pinakapabalat ng libro na ginawa ko. Yung librong ginawa ko, malaki siya. Isang kartolina o isa't kalahating kartolina, ganun yung size niya. Kasi nga, kapag demo, mas malaki, mas maganda. Noong una, ang inilagay ko lang dito, Aguinaldo ng mga Mago, Filipino 10, isinulat ni O. Henry. Kaso sabi ni ma'am o nung city ko, ilagay ko rin daw kung sino yung nagsalin. Kasi syempre, credits ko sa kanya. Nakalagay dito, isinalin sa Filipino ni Rufino Alejandro. Nilagay ko rin dito yung tagline ko na magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Dito sa cover na to, hindi ako nahirapan kasi meron naman sa Canva. Kumbaga, kinostomize ko na lang siya. Nilagyan ko ng picture ko, nilagyan ko ng mga nakasulat. Madali na gumawa ngayon kasi katulad nga niyan, meron ng Canva, meron ng CapCut. Sumunod, abstraction. Masasagot mo ito. Ito yung sinasabi ko kanina na mas maganda kung gagawa ka ng sarili mong pangalan sa mga activity. Abstraction, bahagi din to ng lesson plan kapag Filipino at English major ka. Ang ginamit kong pangalan ng activity ay masasagot mo ito. Kung mapapansin nyo, kakapslak dyan yung ma at go kasi nga ang topic ko o ang paksa ko ay ang Aguinaldo ng mga Mago. Kumbaga, yung abstraction, hindi ko na siya ilalagay sa PowerPoint. Ang ilalagay ko na lamang ay masasagot mo ito. Kasi di ba kapag abstraction, mag-iisip pa yung bata, ano kaya ibig sabihin ng abstraction? Ano kaya yung gagawin natin? E kapag nilagay ko yung masasagot mo ito, alam na nila agad na kailangan nilang sagutin, mga tanong yung inihanda ko. Nakalagay dito para sukatin ang naunawaan ninyo sa akdang ating tinalakay, naganda ako ng isang grapikong presentasyon kung saan tutukuyin ang banghay ng kwento. Kung kanina, nakalagay sa layunin sa cognitive, maisa-isa yung banghay ng maikling kwento. Dito na yon gagawin. Naglagay ako dito ng larawan ng Christmas tree, tapos may mga candy cane. Ito kasi yung magiging final output. Kung kanina, isasabit lang ng mga bata, ngayon naman, may mga candy cane na akong inihanda na yun naman yung isasabit nila. Once tama yung kasagutan nila. Nakalagay, tauhan. Gagawin ng mga bata, sasabihin nila kung sino-sino yung mga tauhan at ilalarawan nila. Ayan, ang mga tauhan po ay sila Jim at Della. Magaling, tama ang iyong kasagutan. Ikalawa, tagpuan. Ang tagpuan po ay sa bahay ni Jim at Della. Sumunod, suliranin. Ang suliranin po ay kahirapan na nararanasan ni Jim at Della. Mahusay, tama ang iyong kasagutan. Kung makikita nyo, iba-iba. Noong una, magaling. Ikalawa, tumpak. Ikatlo, mahusay. Naalala ko ng demo ko dito, tuwang-tuwa yung mga bata kapag sinasabi ko, tumpak, magaling, mahusay. Sumunod, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Dito, may mga pagkakataon na hindi matumbok ng mga mag-aaral yung pinakasagot. Ang gagawin ko, magbibigay ako ng ilang mga clue, ilang mga follow-up question para matumbok nila yung sagot. Katulad ng nitong suliranin. Ang daming suliranin na sinasabi pero ang pinakasagot ay yung kahirapan. Kaya ang gagawin ko, sasabihin ko, bakit ba walang pambili si Jim at Della? Anong nangyayari sa kanila? Ano yung nararanasan nila? Ano yung problema nila? Bakit hindi sila makapagbigay ng regalo? Ganon. Tapos, sumunod naman dito sa tunggalian, napakarami ding sagot. Pero, ang maaari ko namang tanggapin ay tao laban sa lipunan dahil nga sa kahirapan at tao laban sa sarili kasi ang kalaban naman ni Della ay yung sarili niya kung ibebenta ba niya yung maganda niyang buhok o hindi. Alin man sa sagot na yon ay pwede kong tanggapin.
Yun nga lang, kailangan kong mapalabas yung tunggalian kasi yun yung nakalagay doon sa visual aid ko. Sumunod, pagpapalalim. Katulad ng kanina, ang ginamit kong sariling pangalan sa pagpapalalim ay Malaya Ka, Gora Na. Dito naman, makikita niyo ulit yung mago sa aginaldo ng mga mago. Upang lalong mapalalim ang ating talakayan, magbibigay ako ng 2 hashtag sa inyo at bibigyan ninyo naman ito ng sariling opinyon na may uugnay ninyo sa sarili ninyong buhay. Kung papansin, di ba nga pagpapalalim? Nakalagay dyan, Malaya Ka, Gora Na. Ibig sabihin, magbibigay lang ako ng 2 hashtag tapos malaya na yung bata kung paano niya gagamitin iyon, paano niya ipapaliwanag. Ang naalala ko dito, ilang beses ako nag-ulit ng lesson plan dahil dito sa hashtag. Kasi nung una, ang basa ng mga mag-aaral ay number doon sa hashtag. Which is tama rin naman kasi binabasa naman natin talaga yon bilang number. Kaya ang suggestion nung city ko ay lagyan ng naka-open and close parenthesis na salitang hashtag. Lagi ko nakakalimutan yun kaya nakailang ulit din ako ng print. Katulad dito nakalagay hashtag sakripisyo. Naglagay lamang ako ng possible answer pero dahil nga hindi naman scripted yung demo, iba yung sinabi ng mga mag-aaral dito sa nakalagay. Nakalagay dito, kitang-kita ko po sa aking mga manggulang ang kahulugan ng sakripisyo. Ang aking nanay ay araw-araw gumigising ng maaga para ipaghanda kami ng almusal bago pumasok sa paaralan. Ang aking ama naman ay nagtatrabaho sa malayong lugar para lamang magkaroon kami ng magandang buhay. Kumbaga, yung sagot dito, iba doon sa mga sasabihin ng mga estudyante kasi nga lahat naman ng estudyante, kada isang estudyante may iba't ibang karanasan. Dito sa hashtag sakripisyo, natatandaan ko 2 yung tinawag ko. Yung unang mag-aaral, sasagutin niya nasaan yung sakripisyo doon sa akdang aginaldo ng mga mago at yung ikalawa namang mag-aaral ay sasagot sa tanong na ano yung sakripisyo na nararanasan mo? Ano yung mukha ng sakripisyo na nakikita mo sa kapaligiran mo? Sumunod naman, hashtag wagas na pag-ibig. Nalagay dito, katulad po ng nasa akdang ating tinalakay, kaya ko rin pong sakripisyo ang mahalagang bagay na mayroon ako sa ngalan ng pag-ibig. Kasi ang kwento ng aginaldo ng mga mago, ibinenta ni Jim yung kanyang relo na pinakamahalagang bagay sa kanya para mabila ng regalo si Della. Ganon din si Della, ibinenta niya yung kanyang buhok para lamang mabigyan ng regalo si Jim. Ang nangyari, dahil nga parehas nilang binenta yung mahalagang bagay para sa kanila, nonsense na rin yung mga binili nilang regalo kasi nga binenta na nila. Ang regalo kasi ni Della kay Jim ay yung bracelet ng relo. Binenta na nga ni Jim yung relo niya para makabili ng panegalong suklay naman kay Della. Yun nga lang, hindi na rin magagamit ni Della yung suklay kasi binenta na rin niya yung buhok niya. Yun ang sinasabi na hashtag wagas na pag-ibig. Naalala ko dito ng demo ko dahil usong-uso yung breakup nila. Catherine Bernardo at Daniel Padilla, pati na rin si Summer. Ang sinagot niya, ang hashtag wagas na pag-ibig daw ay si Summer na loyal. Sobrang tawang-tawa yung mga estudyante nun, pati yung mga observer. Ang sinabi ko dyan, mahusay, tama ang iyong kasagutan. Dito sa pagpapalalim, napakalaya nito at napakalawa kasi lahat ng mga estudyante, iba't iba yung mga karanasan nila. Bilang teacher, ikaw na gagawa ng paraan para ma-connect iyon doon sa pinag-aralan nyo at doon sa totoong nangyayari sa realidad ng buhay. Ang sumunod, aplikasyon, tara, ilapat na. Dito sa aplikasyon, dito naman masusunod yung ikatlong layunin na psychomotor na gagawa ng mga activity na iba't iba yung mga estratehiya. Noong una, yung pag-iisa-isa ng banghay na gawa na natin, yung affective na gawa na rin natin dun sa mga hashtag pagpapalalim kasi nga nagbigay sila ng mga saloobin nila. Mali pala, hashtag sakripisyo at hashtag wagas na pag-ibig kasi nagbigay sila ng mga saloobin nila, pananaw nila. Ngayon naman sa aplikasyon, matutupad na natin yung ikatlo nating layunin na makapagsabi ng mga estratehiya. Nakalagay dito, aplikasyon, tara, ilapat na. Dito ko na hinati yung mga mag-aaral sa 5 pangkat. Ang estudyante ko kasi doon sa pangkat Bonifacio, 50, kaya sakto na tig
T10 at 5 groups. Nakalagay dito sa bahaging ito, nais kong matunghayan ang lawak ng inyong kaisipan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangkatang gawain. Mayroong 5 minuto para sa paghanda at 2 minuto naman para sa presentasyon ng bawat pangkat. Dahil nga hinati ko na yung mga mag-aaral sa